Tiok nang baliwalain ako ng aking sariling anak, si Nico, sa loob ng 20 taon. Ang hiya at sakit ay halos pumatay sa akin. Walang utang na loob. Nag-iisa ako, kahit sa Pasko o sa aking operasyon sa puso. Walang pakialam. Ngunit nang marinig nila ang balita ng aking panalo sa loto, 100 milyong piso, biglang nagpakita sila. Akala nila ang pera ang aking lihim na yaman. Ngunit ang 20 taong pagdurusa ay nagbigay sa akin ng mas malalim na plano, isang trump card upang bawiin ang aking dangal. Isang aral na hindi nila malilimutan. Kung nakaranas ka rin ng pagbaliwala, i-like at i-share, mag-comment kung saan ka nanonood. Kwentuhan mo ako. Ngunit nang makita nila ang inihanda ko para sa kanila, namutla ang kanilang mga mukha. Nawala ang kanilang mga ngiti. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Tumunog ang telepono habang inaayos ko ang aking panggabing gawain. Ang matinis na tunog ay humati sa katahimikan ng Disyembre sa aking tahanan parang isang talim. Halos hindi ko sinagot. May paraan ang mga telemarketer na tumawag mismo sa oras ng hapunan. Ngunit may nagtulak sa akin upang abutin ang receiver. Itay. Ang boses ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. 20 taon. 20 taon ng katahimikan. At ngayon ang kaswal na pagbati na ito na parang nagkausap lang kami kahapon. Nico, ang boses ko ay lumabas na matatag. Bagaman namutla ang aking mga buko sa kamay na humahawak sa telepono. Hindi ito inaasahan. Oo nga, narinig ko ang pamilyar na nerbyosong tawa. Ito ang ginamit niya noong bata pa siya kapag nahuli sa kasinungalingan. Makinig ka. Alam kong matagal na, pero papalapit na ang Pasko. At pinag-uusapan namin ni Melinda. Gustong-gusto ka naming maghapunan dito. Alam mo na, oras para sa pamilya. Oras para sa pamilya. Ang mga salita ay tila mapait sa aking bibig. Tinitigan ko ang kupas na litrato ng pamilya sa aking mesa sa kusina. Ang litrato kung saan si Nico ay 8 taong gulang, nakanganga at nakangiti. Bago bumagsak ang lahat. Matagal na? Hindi ko mapigilan ang galit sa aking boses. Nico, hindi mo sinasagot ang mga tawag ko sa loob ng 2 dekada. Naaalala mo ba ang mga birthday card na ipinadala ko? Ang imbitasyon sa graduation na ipinadala ko sa koreo? Lahat ay bumalik na hindi nabubuksan. Itay, halika na. Naging abala ako. Alam mo naman kung paano. Magtatayo ng karera, magsisimula ng pamilya. Hindi sapat ang oras. Hindi sapat ang oras. Tumayo ako, naglakad-lakad sa maliit na kusina. Sa labas, ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap na nangungutya sa mga bintana ng kapitbahay. Ngunit bigla, ngayon may oras. Pagkatapos mismo lumabas sa mga pahayagan ng balita tungkol sa aking panalo sa loto. Isang paghinto. Masyadong mahaba. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo ba alam? Pinanatili kong sinasadya ang kalmado sa aking boses. 75 milyong piso. Pangunahing pahina ng pahayagan dito sa aming bayan noong nakaraang buwan. Napakalaking koinsektibo ang biglaang imbitasyong ito. Itay, hindi yan. Nanginginig ang boses niya. Ibig kong sabihin, masaya ako para sa iyo. Ngunit hindi yan ang dahilan kung bakit ako tumatawag. Naisip lang namin na magandang magkonekta muli. Tumantanda ka na at tumatanda na rin ako. Halos natawa ako. 20 taon na akong tumatanda. Nico, nasaan ka nang magkaroon ako ng operasyon sa puso? Nang mag-isa akong nagpasko sa walang lamang bahay na ito, taon-taon. Ang boses niya ay nagbago, nagiging depensibo ngayon. Tingnan mo, alam kong hindi naging perpekto ang mga bagay sa pagitan natin, ngunit nasa nakaraan na yan. Pamilya tayo. Mayroon niyang halaga. Pamilya. Ang salita ay nakabitin sa pagitan namin na parang sumpa. Naisip ko ang lahat ng pagkakataong nakaupo ako sa teleponong ito. Umaasang tatawag. Lahat ng hindi nasagot na mensahe. Ang mga bumalik na sulat. Ang mga kaarawan na ginugol sa katahimikan. Tama ka, sabi ko sa wakas. Mayroon ngang halaga ang pamilya. Pupunta ako. Talaga? Ay, yan. Magaling, Itay. Bisperas ng Pasko, mga 6:00. Ite-text ko sa iyo ang address.
Gawin mo yan. Huminto ako, hinayaan kong humaba ang katahimikan. At Nico, may sorpresa ako para sa iyo. Isang sorpresa? Ang boses niya ay nagliwanag at halos marinig ko ang tunog ng pera sa kanyang tono. Anong uri ng sorpresa? Makikita mo. Binaba ko ang telepono bago pa siya makasagot. Maingat kong ibinaba ang telepono, nanginginig ng bahagya ang aking mga kamay. Ang kusina ay tila iba ngayon, puno ng posibilidad. Sa labas, nagsimula nang bumagsak ang niyebe, naglalagay ng puting alikabok sa tahimik na mga kalye. Tumayo ako doon ng matagal, nakatingin sa kawalan. Ang aking isip ay bumabalik sa huling pagkakataon na nakita ko ang mukha ng aking anak. Napakamatagal na noon, ngunit may ilang sugat na hindi talaga gumagaling. Naghihintay lang sila, nakabaon sa ilalim ng mga taon, ng pagtanggap at tahimik na dignidad, hanggang sa dumating ang tamang sandali upang ihayag ang kanilang sarili. Lumakad ako sa bintana, pinagmamasdan ang pagbagsak ng niyebe, at naaalala kung paano nagsimula ang lahat. Ang niyebe ay nagpapaalala sa akin ng Disyembre 20 taon na ang nakalipas ng bumagsak ang lahat ng aking itinayo. Nasa kusina rin ako noon, bagaman ang bahay ay tila iba noon, mas mainit, puno ng pangako ng pamilya. Nag-iimpake si Melinda, ang kanyang mga maleta ay nakakalat sa sahig ng aming kwarto na parang bukas na sugat. Nakakaawa ka, Lito. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa aking alaala, matalim at malupit. 45 taong gulang at ano ang naipakita mo? Isang walang katapusang trabaho sa Morrison and Associates, isang utang sa bahay na halos hindi namin kayang bayaran, at mga pangarap na hindi kailanman matutupad. Naalala ko ang pagtayo sa pintuan, pinagmamasdan siyang magtiklop ng damit ng may mekanikal na presisyon. Akala ko masaya tayo. Masaya? Tumawa siya, isang tunog na parang basag na salamin. Kailan mo ako huling sinorpresa ng kahit ano? Kailan mo ako huling dinala sa isang magandang lugar? Tratuhin ako ni Roberto na parang reyna. Si Roberto, ang kanyang bagong kasintahan, ang may BMW at may sariling opisina. Ang taong tumatawag sa aming bahay sa loob ng maraming buwan bago ko sa wakas na intindihan kung ano ang nangyayari. Paano si Nico? Tanong ko. Kumakapit sa pag-asa. Kailangan niya ng katatagan. Kailangan niya ang kanyang ama. Kailangan niya ng isang matagumpay na ama. Ibinagsak niya ang maleta. Ang lahat ng naging ikaw ay isang kabiguan. Ang diborsyo ay mabilis at malupit. Mahal ang abogado ni Melinda. Ang akin ay labis na nagtatrabaho at kulang sa bayad. Umalis siya na may bahay, kotse at katapatan ng aming anak. Lumipat ako sa maliit na inuupahan na ito. Nagsisimula muli sa edad na 45 na walang ibang dala kundi ang aking trabaho sa accounting at ang mapait na lasa ng pagtataksil. Si Nico ay 18 taong gulang noon, sapat na ang edad upang pumili ng panig. Pinili niya ang panig ng kanyang ina nang walang pag-aalinlangan. Tama si Mama, sabi niya sa isa sa aming huling pag-uusap. Ang kanyang boses ay malamig sa pagtitiyak ng kabataan. Nagpapalusot ka lang. Marahil kung mas nagsumikap ka, mas naging matagumpay. Wala sana sa mga ito ang nangyari. Sinubukan kong ipaliwanag upang ipaintindi sa kanya, ngunit nagpasya na siya. Ang stepfather ay may pera, impluensya, koneksyon. Ano ang mayroon ako? Isang maliit na apartment at isang sirang puso. 20 taon ng katahimikan ang sumunod. 20 taon ng mga birthday card na bumalik na hindi nabubuksan. Ng mga tawag sa telepono na direkta sa voicemail. Ng mga umaga ng Pasko na ginugol ng mag-isa sa tahimik na bahay na ito. Natuto akong mamuhay sa kawalan upang makahanap ng kahulugan sa maliliit na bagay. Ang aking trabaho, ang aking mga libro, ang paminsan-minsang kabutihan ng mga kapitbahay. Ngunit hindi ako kailanman tumigil sa pag-asa. Hindi ako kailanman tumigil sa paniniwala na balang araw ay maaalala ng aking anak ang lalaking nagturo sa kanya magbisikleta. Ang nanatiling gising buong gabi nang magkaroon siya ng pulmonya. Ang nagmahal sa kanya nang walang pasubali.
kahit na ang pagmamahal ay hindi sapat. Binago ng panalo sa loto ang lahat. 75 milyong piso, walang buwis, mula sa tiket na binili ko ng pabigla-bigla sa isang tindahan. Ang kwento ay lumabas sa lokal na balita, pagkatapos ay sa mga pahayagan ng estado. Sa loob ng isang linggo, nagsimulang tumunog muli ang aking telepono. Mga dating kaibigan na hindi ko narinig sa loob ng maraming taon, malalayong kamag-anak na nakalimutan ko na mayroon pala. At ngayon, ang tawag na hinihintay ko at kinatatakutan sa magkatulad na sukat. Lumakad ako sa aking desk at kinuha ang folder na aking inaayos sa loob ng maraming buwan. Mga bank statement, mga record ng pamumuhunan, mga legal na dokumento, lahat ng kakailanganin ko para sa bisperas ng Pasko. Lahat ng kakailanganin ko upang ipakita sa aking anak kung anong uri ng lalaki ang naging ama niya. Patuloy na bumabagsak ang niyebe sa labas, bumabalot sa aming bayan sa malinis na puti. Di magtatagal, napakalapit na. Magkakaroon ako ng pagkakataon na bigyan sina Nico at Melinda ng sorpresa na kanilang hinihintay. Ngunit may nagsasabi sa akin na hindi ito ang inaasahan nila. Ngumiti ako sa aking sarili, isinasara ang folder. 20 taon ay isang mahabang panahon upang maghintay para sa hustisya. Ngunit may ilang bagay akong natutunan na sulit ang paghihintay. Ang pag-iisa ang aking naging guro, bagaman hindi ko ito napagtanto noon. Pagkatapos ng diborsyo, nang lumukob ang kalungkutan sa aking mga buto, tulad ng lamig ng taglamig dito, kailangan ko ng isang bagay upang punan ang walang katapusang mga oras. Doon ko natuklasan ang aking talento sa mga numero. Hindi lang ang uri ng accounting, kundi ang uri na makakabuo ng mga imperyo mula sa alikabok. Nagsimula ito sa isang paunawa ng foreclosure na nakita ko sa pahayagan noong 2008. Isang maliit na duplex sa timog na bahagi. Walang espesyal, ngunit ang presyo ang pumukaw sa aking pansin. Habang ang lahat ay tumatakbo sa takot mula sa merkado ng pabahay, nakakita ako ng oportunidad. Nagmaneho ako sa ari-arian sa oras ng tanghalian, napapansin ang matibay na istruktura sa ilalim ng nagbabalat na pintura at napabayaan na bakuran. Nang gabing iyon, inilatag ko ang mga clipping ng pahayagan sa aking mesa sa kusina, ang mga gilid na naninilaw sa liwanag ng lampara, mga mortgage rates, halaga ng ari-arian, mga prediksyon sa merkado. Lahat ay aking nilamon na parang taong gutom. Ang lumang silyang gawa sa kahoy ay umungol sa ilalim ng aking bigat habang ako ay yumuko, kinakalkula ang mga panganib sa likod ng mga bill ng utility. Sigurado ka ba rito, Ginoong Lito? Tiningnan ako ng bangkero sa ibabaw ng kanyang salamin, may pagdududa. Mapanganib ang real estate ngayon. Sigurado ako, nilagdaan ko ang mga papel ng matatag ang mga kamay, bagaman mabilis ang tibok ng aking puso. Ito ang bawat sentimo na naipon ko mula noong diborsyo, kasama ang isang maliit na utang laban sa aking katamtamang retirement account. Ang duplex ay naging proyekto ko sa gabi. Nagmamaneho ako doon pagkatapos ng trabaho, ang mga kasangkapan ay kumakalabog sa aking trunk at ginugugol ko ang mga oras sa pagkakayod ng pintura, pag-aayos ng mga tagas, pagpapalit ng mga bulok na tabla. Ang pisikal na paggawa ay nakakabuti, may layunin. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, lumilikha ako ng isang bagay sa halip na basta mabuhay lang. Pagkalipas ng 6 na buwan, nagkaroon ako ng mga nangungupahan. Mababait na tao, isang mag-asawa na nagsisimula pa lang, nagpapasalamat sa malinis na dingding at gumaganang tubo. Sakop ng upa ang aking utang sa bahay na may maliit na kita na natira. Agad akong namuhunan muli, bumili ng isa pang ari-arian, pagkatapos ay isa pa. Ang Great Recession ang aking ginintuang oportunidad. Habang ang iba ay nawalan ng kayamanan, tahimik kong binuo ang akin, isang maingat na pagbili sa bawat pagkakataon. Natuto akong basahin ang mga kapitbahayan na parang mga libro upang makita ang potensyal kung saan ang iba ay nakakakita lamang ng mga problema. Ang mga kalkulasyon sa hating gabi ay naging regular na gawain. Ang mga spreadsheet ay kumikinang sa screen ng aking computer, sinusubaybayan ang kita at gastos ng may metodikong presisyon. Pagsapit ng 2015, nagmamay-ari ako ng 12 ari-arian. Pagsapit ng 2020,
23. Nakatira ako sa parehong maliit na inuupahan, nagmamaneho ng parehong maaasahang Honda, nagsusuot ng parehong simpleng damit. Ngunit sa ilalim ng ibabaw, nag-iipon ako ng kapangyarihan, ang uri na nagmumula sa matatalinong desisyon na ginawa sa matiyagang pag-iisa. Ang panalo sa loto ay swerte, sigurado, ngunit ito ay lumapag sa isang pundasyon na itinayo ko sa pamamagitan ng disiplina at determinasyon. 75 milyong piso ang idinagdag sa kung ano ang naipon ko na sa pamamagitan ng pawis at estratehiya. Mas mahalaga ako kaysa sa maiisip ni Nico. Mas higit kaysa sa kailanman paniniwalaan ni Melinda na posible. Tiningnan ko ang orasan, halos hating gabi na. Tumigil ang pagbagsak ng niyebe, iniwan ang aming bayan sa malinis na katahimikan. Bukas ay magdadala ng mga bagong hamon, mga bagong oportunidad upang patunayan na ang tahimik na lalaki na kanilang tinanggihan bilang isang kabiguan ay naging isang bagay na ganap na iba. Alam ba ni Nico ang buong lawak ng aking nagawa? Naiintindihan ba niya na ang kanyang ama ay hindi lang maswerte kundi matalino rin? Nagdududa ako. Sa isip niya, ako pa rin ang sirang lalaki na nawalan ng lahat 20 taon na ang nakakaraan. Ngunit ang lalaking iyon ay wala na, pinalitan ng isang taong natutong gawing lakas ang kalungkutan, ang kabiguan ay tagumpay. Ang bahay ay tahimik na pumwesto sa paligid ko na may pamilyar na tunog. May trabaho pa ako, mga plano na tatapusin. Palapit na ang bisperas ng Pasko at balak kong maging handa. Dumating ang umaga na may bagong niyebe na nagpuputi sa mga bintana. Umiinom ako ng kape sa aking mesa sa kusina nang muling tumunog ang telepono. Ang tunog ay nagpatigil sa akin. Ang tasa ay nasa kalahati ng aking mga labi. 2 tawag sa 2 araw pagkatapos ng 2 dekada ng katahimikan. Lito, ang boses ni Melinda ay tumama sa akin na parang malamig na hangin. Iyon pa rin ang parehong mabagal na tono na ginamit niya kapag may gusto siya, bagaman ang edad ay nagpakasungit sa mga gilid. Sana hindi mo masamain ang pagtawag ko. Nakuha ko ang numero mo kay Nico. Maingat kong ibinaba ang aking kape. Melinda, napakabuti mo namang kumontak. Makining ka, alam kong masama ang pagtatapos ng mga bagay sa pagitan natin, ngunit mayroon tayong anak na magkasama. May halaga yan, di ba? Si Nico ay nasa gulo lito, totoong gulo, kailangan niya ng tulong. At naisip ko, well, sa iyong kamakailang swerte? Narinig ko ang kaluskos sa background, mga bulong. Pagkatapos ay ang boses ni Nico, mahina ngunit malinaw. Humiling ka pa ng marami, sabihin mo na apurahan. Anong uri ng gulo? Pinanatili kong neutral ang aking boses, bagaman humigpit ang hawak ko sa receiver. Ang kanyang negosyo, alam mo na kung paano, napakawalang katiyakan ng mundo ng startup. May mga investor na humihinga sa kanyang leeg at kung hindi siya makakakuha ng pera sa lalong madaling panahon, hinayaan niyang nakabitin ang pangungusap. Ayaw kong humingi ngunit maaari ka bang tumulong para sa lumang alaala? Dagdag na bulong. Sabihin mo na para sa kinabukasan ng mga apo. Para sa kinabukasan ng mga apo, patuloy ni Melinda. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng pakiusap na naaalala ko mula sa aming kasal. Ayaw mong maghirap sila dahil sa mga problema sa negosyo, di ba? Pinagmamasdan ko ang usok na umuusok mula sa aking tasa ng kape. Iniisip ang lahat ng pagkakataong nahulog ako sa rutinang ito. Ang gawa-gawang krisis, ang emosyonal na manipulasyon, ang paraan kung paano niya laging alam kung aling mga pindutan ang pipindutin. Magkano? Tanong ko. Well, 15 milyong piso ay makakakaya sa agarang problema. Ngunit kung makakaya mong umabot sa 20 milyon, isa pang bulong. Marahil 25 milyon para makasigurado. Halos natawa ako. 25 milyong piso, hiniling ng kaswal na parang nangungutang lang ng asukal sa kapitbahay. Naiintindihan ko. Lito, alam kong galit ka sa nakaraan, ngunit mas malaki ito kaysa sa ating mga problema. Ito ay tungkol sa pamilya, tungkol sa paggawa ng tama. Ang tama, inulit ko ang mga salita ng dahan-dahan. Sabihin mo sa akin, Melinda, ano ang tama sa 20 taon ng katahimikan?
Ano ang tama sa pagbabalik ng mga birthday card na hindi nabubuksan? Ano ang tama sa pagtuturo sa ating anak na tratuhin ang kanyang ama na parang estranghero? Ang boses niya ay tumigas. Iyan ay lumang kasaysayan. Pinag-uusapan natin ang kasalukuyan tungkol sa kinabukasan ng iyong anak. Hindi kita bibigyan ng kahit isang kusing. Ang mga salita ay lumabas ng mas malinis kaysa sa inaasahan ko. Walang galit o kapaitan. Katotohanan lang. Ano? Talagang gulat siya. Lito, hindi ka sigurado. Nanalo ka ng milyon-milyong piso. Ano ba ang ilang daang libo para tulungan ang sarili mong anak? Hindi isang kusing, inulit ko. Hindi ngayon, hindi kailanman. Pero mahal mo siya. Ikaw ang kanyang ama. Paano mo siya pababayaan kapag kailangan ka niya? Naisip ko ang lahat ng pagkakataong kinailangan ko sila. Lahat ng pagtatawag na binaliwala. Natuto ako mula sa pinakamahusay. Nagkakamali ka. Pagsisisihan mo ito. Hindi ko iniisip na pagsisisihan ko. Namatay ang linya. Ibinalibag niya sa akin ang telepono, ganun lang. Ibinalik ko ang telepono at pinagmamasdan ang niyebe na patuloy na bumabagsak sa labas ng aking bintana. Ang katahimikan ay tila iba ngayon. Hindi walang laman, kundi puno ng posibilidad. Naipasa ko ang pagsubok. 20 taon na ang nakakaraan, isusulat ko ang tseke, desperado na bilhin muli ang kanilang pagmamahal. Ngunit ang lalaking naging ako ay nakaintindi ng isang bagay na hindi kailanman naiintindihan ng dating Lito. Ang paggalang ay hindi mabibili at ang pag-ibig na may presyo ay hindi pag-ibig sa lahat. Natapos ko ang aking kape at nagsimulang planuhin ang aking susunod na hakbang. Ilang araw pa bago ang bisperas ng Pasko, ngunit may pakiramdam ako na ang aking anak at ang kanyang ina ay hindi pa tapos sa kanilang maliit na plano. Ayos lang iyon. Naghintay ako ng 20 taon para sa sandaling ito. Maaari pa akong maghintay ng kaunti upang makita kung hanggang saan sila aabot. Ang telepono ay tahimik na nakalagay sa mesa at halos umasa ako na ito ay muling tatawag. Dahil ang bawat tawag ay nagpapatamis sa aking sorpresa sa Pasko, nagiging mas makatarungan. Akala nila ay nakikitungo sila sa parehong sirang lalaki na nawalan ng lahat ng dekada na ang nakakaraan. Wala silang ideya kung sino talaga ang kanilang kalaban. Hindi ako makatulog ng gabing iyon. At pagsapit ng umaga, alam ko na ang dapat kong gawin. Ang liwanag ng umaga ay nagbigay ng mahabang anino sa sahig ng aking kusina. Umupo ako na may kape, nakatingin sa telepono. Isa pang pagsubok, isang huling kumpirmasyon ng kung ano ang pinaghihinalaan ko na. Kinuha ko ang receiver at dinayal ang numero ni Nico. Matatag ang aking mga daliri sa kabila ng bigat ng aking gagawin. Itay, gulat siya. Marahil ay natutuwa pa. Hindi ko inaasahan na makarinig mula sa iyo ng ganito kabilis. Iniisip ko ang sinabi ng iyong ina kahapon tungkol sa iyong mga problema. Ay yan. Ang kanyang boses ay nagbago, naging mas maingat. Siguro pinalala lang niya ang sitwasyon kaysa sa totoo. Alam mo kung paano siya mag-alala. Sumandal ako sa aking silya, pinagmamasdan ang hangin ng taglamig na nagpapakatal sa aking mga bintana. Sa totoo lang, Nico, tumawag ako dahil mayroon din akong sariling problema. Problema? Pinansyal? Hinayaan kong nakabitin ang mga salita sa hangin. Napansin kung paano nagbago ang kanyang paghinga. Natatakot ako na gumawa ako ng mga kakilakilabot na desisyon sa aking panalo sa loto. Naipit ako sa cryptocurrency trading. Alam mo na, Bitcoin, Ethereum, lahat ng mga digital na pera na pinag-uusapan ng lahat. Ay, hindi. Ngunit ang tono niya ay hindi simpatiyal. Ito ay kalkulado. Gaano kasama? Medyo masama. Nawala ang karamihan nito sa isang pagbagsak ng merkado noong nakaraang linggo. Volatile investments. Binalaan nila ako. Ngunit akala ko alam ko ang mas mahusay. Huminto ako. Hinahayaan siyang tanggapin ang paggawa-gawa na ito. Siguro may sapat pa akong natitira para sa hapunan sa Pasko, ngunit hindi na gaanong marami. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin, napuputol lamang ng pag-ungol ng linya ng telepono.
Halos marinig ko ang kanyang mga iniisip na nagbabago, nagkakalkula muli. Well, sabi niya sa wakas, ang kanyang boses ay mas malamig kaysa sa taglamig. Iyan, napakasama Itay. Sa palagay ko nangyayari ang mga ganitong bagay. Nangyayari nga, naghintay ako. Binibigyan siya ng pagkakataon na mag-alok ng ginhawa, suporta, anumang maaaring maging pag-aalala ng anak. Kaya, tungkol sa Pasko, nilinis niya ang kanyang lalamunan. Siguro, mas mabuti kung hindi ka na lang dumalo ngayong taon. Ibig kong sabihin, sa lahat ng pinagdadaanan mo, marahil kailangan mong pagtuunan ng pansin ang pag-aayos ng iyong mga pananalapi. Nandoon na, ang maskara ay tuluyang nahulog. Naiintindihan ko. Pinanatili kong neutral ang aking boses, bagaman sa loob ay nakaramdam ako ng malamig na kasiyahan. Kaya, ang imbitasyon ay wala na? Kailangan mo lang intindihin, di ba? Nagpaplano si Melinda ng isang malaking hapunan at umaasa kami sa... Well, anyway, mas mabuti na siguro ito. Mas kaunting stress para sa lahat. Mas kaunting stress? Tumango ako sa aking sarili. Siyempre, ayaw kong maging pasanin sa iyo ang aking presensya. Itay, huwag kang ganyan. Praktikal lang ito. Kapag nakabangon ka na ulit, tiyak na magkikita tayo. Kapag nakabangon ako ulit, ngumiti ako ng mapait. Tama, tingnan mo, kailangan ko nang umalis. May conference call sa loob ng 5 minuto, ngunit mag-uusap tayo sa lalong madaling panahon. Okay? Namatay ang linya bago pa ako makasagot. Ibinalik ko ang telepono at tinitigan ang mga kalye na nababalutan ng nyebe. 20 taon ng katahimikan at sa sandaling akala nila ay wala na akong pera muli. Bumalik na naman sa katahimikan. Alam kong mangyayari iyon, ngunit ang pagkumpirma nito ng napakabrutal ay masakit pa rin. Hindi dahil nagulat ako, kundi dahil nilinaw nito ang lahat ng pinaghihinalaan ko tungkol sa kanilang motibo. Ang pag-ibig na may kondisyon ay hindi pag-ibig sa lahat. Ito ay isang transaksyon sa negosyo. Lumakad ako sa bintana at idiniin ang aking palad sa malamig na salamin. Sa labas, nagsisimula na ang araw ng aking mga kapitbahay. Iniinit ang mga sasakyan, naghuhukay ng mga daanan, mga normal na tao na nabubuhay ng normal na buhay. Marahil ay hindi nila pinapansin ang simpleng katotohanan na mahal sila ng kanilang mga pamilya kung sino sila, hindi kung ano ang mayroon sila. Ang pagsubok ay tapos na. Ang hurado ay nagbigay ng kanilang desisyon. Ngayon na, ang oras upang planuhin ang pagpaparusa. Sa kalinawan na iyon, ginugol ko ang hapon sa pagsisiyasat sa buhay na itinayo ng aking anak at ex-asawa habang binaliwala ang akin. Kung gusto nilang maglaro, kailangan kong intindihin ang mga patakaran. Nagsimula ako sa aking lumang network ng negosyo. Mga koneksyon na nagawa ko sa panahon ng aking mga real estate ventures. Ilang tawag sa telepono ang nagbunyag ng kawili-wiling impormasyon tungkol sa startup ni Nico. O sa halip ay ang kanyang kahangahangang kabiguan, Brooks Tech Solutions. Tumawa ng mapait si Jose Joe Panganiban mula sa Chamber of Commerce. Ang batang iyon ay nag-aksaya ng pera ng investor na parang confetti. Nangako ng revolusyonaryong software, ngunit walang ibinigay kundi mga palusot at mamahaling tanghalian. Ano ang nangyari sa mga investor? Hindi sila masaya. Balita ay may utang siya na halos 100 milyong piso sa venture capital firm at pribadong mga backer. Ang ilan sa kanila ay nagpapasangkot na ng mga abogado. Naglista ako sa isang legal pad. Ang isip ng aking accountant ay automatikong nag-oorganisa ng impormasyon. 100 milyong pisong utang. Iyan ang nagpaliwanag ng desperasyon. Ang internet ang nagbigay ng natitirang piraso ng puzzle. Ang LinkedIn ni Nico ay nagpakita ng sunod-sunod na nabigong ventures. Bawat isa ay tumagal lamang ng sapat na panahon upang makahikayat ng pondo bago bumagsak. Ang kanyang Instagram ay nagpinta ng larawan ng maluho na pamumuhay, mamahaling restaurant, luxury car, designer na damit, lahat ay pinunduhan ng pera ng ibang tao. Ngunit ang Facebook ni Melinda ang talagang nakapagpadilim ng aking loob.
Ang kanyang profile ay nagpakita ng isang babae na nagpapanggap na biktima ng may kahusayan. Mga larawan niya na mukhang pagod na pagod, kasama ang mga post tungkol sa kanyang matapang na laban sa cancer. Araw 47 ng chemo, basahin ang isang post mula noong nakaraang buwan. Ang mga gamutan ay nakakapagod, ngunit ang inyong mga donasyon ay nagpapanatili sa akin na lumaban. Ang bawat piso ay nakakatulong sa mga medical bill at experimental na gamutan na hindi sakop ng aking insurance. Nag-scroll ako sa mga buwan ng katulad na mga post. Bawat isa ay mas mapanlinlang kaysa sa nakaraan. Libu-libong piso sa mga donasyon mula sa mabubuting estranghero, lahat ay nakabatay sa isang kasinungalingan. Dahil alam kong hindi may sakit si Melinda, sakim lang siya. Isang mabilis na paghahanap sa mga record ng ospital ng San Jose sa pamamagitan ng isang kontak na nagtatrabaho sa administrasyon ang nagkumpirma sa aking mga hinala. Walang cancer treatment, walang chemotherapy, kahit isang hinala sa pagtanggal ng nunal. Ikinumpara ko ang kanyang mga post sa mga pattern ng paggastos ni Nico sa social media. Ang timing ay masyadong perpekto upang maging nagkataon lamang. Bawat malaking donasyon ay nagkakasabay sa pag-post ni Nico tungkol sa isang bagong oportunidad sa negosyo o mamahaling pagbili. Magkasama sila, mag-ina, naglalabas ng pera mula sa mga estranghero habang binabaliwala ang lalaking talagang nagtrabaho para sa kanyang kayamanan sa pamamagitan ng tapat na paggawa. Pinagsama-sama ko ang lahat sa isang folder. Ang parehong metodikong diskarte na ginamit ko para sa aking mga pamumuhunan sa real estate. Bank records, social media screenshots, mga testimonya mula sa mga napinsalang investor, isang paper trail na nagpinta ng malinaw na larawan ng sistematikong panloloko at emosyonal na manipulasyon. Hindi ako nawalan ng pagtataka. Inanggihan nila ako bilang isang kabiguan, isang lalaking hindi karapat-dapat sa kanilang oras o atensyon. Ngunit ang parehong lalaking iyon ay nakapagpatayo ng kayamanan sa pamamagitan ng pasensya at estratehiya habang sila ay nagtayo lamang ng utang at panlilinlang. Isinara ko ang aking laptop habang papalubog ang araw. Ang liwanag ng screen ay kumukupas sa dilim. Bukas ay magdadala ng mga bagong oportunidad, mga bagong piraso ng puzzle. Ngunit ngayong gabi, hinayaan ko ang aking sarili na makaramdam ng kasiyahan. Hindi na ako ang biktima sa kwentong ito. Ako na ang nagsusulat. Muling tumunog ang telepono, marahil ay isa pang desperadong pagtatangka na pigain ang pera mula sa kanilang mayamang ama. Hinayaan ko itong tumunog. Pinakinggan ang tunog na umalingaw-ngaw sa aking tahimik na bahay. Hayaan silang magtaka. Hayaan silang mag-alala. Ilang araw pa bago ang Pasko at may trabaho pa ako. Sa labas, patuloy na bumabagsak ang niyebe. Bumabalot sa aming bayan sa puti, malinis, dalisay, handa para sa isang bagong simula. Nagdala ng focus ang bukang liwayway at inabot ko ang telepono bago pa matapos ang aking kape sa umaga. Ang mga tala mula sa pananaliksik kahapon ay nakakalat sa aking mesa sa kusina na parang isang plano ng labanan. Oras na upang makita kung hanggang saan dadalhin ng kasakiman ng aking anak. Sinagot ni Nico sa pangalawang ring, "Itay, hindi ito inaasahan. 2 beses sa 2 araw." "May magandang balita ako," sabi ko, umupo sa aking silya. "Naalala mo ang mga pamumuhunan sa cryptocurrency na sinabi ko sa iyo? Ang mga nagpahirap sa akin?" "Oo." Ang kanyang boses ay may bahid ng pagod na parang may hinala siya kung saan ito patungo. "Well, nagawa kong mabawi ang karamihan nito. Day trading, alam mo na, bumili sa pinakamababa at ibinenta sa pinakamataas. Mas maganda ang kinalabasan kaysa sa inaasahan ko." Ang katahimikan ay humaba ng eksaktong 3 segundo. Binilang ko. Iyan ay kamangha-mangha, Itay. Napakaginhawa. Nag-alala ako sa iyo. Ang kasinungalingan ay napakadali sa kanya. Walang bahid ng kahihiyan o pagkapahiya sa kung gaano kabilis niya ako binaliwala ng akala niya ay wala na akong pera. Kaya naisip ko, patuloy ko, baka maibalik na ang Pasko kung nananatili pa ang imbitasyon. Oo naman, matutuwa si Melinda. Naghihintay siya na makita ka."
Isa pang kasinungalingan. Halos marinig ko ang mga kalkulasyon na nagkiklik sa likod ng kanyang mga salita na parang isang lumang cash register. Sa totoo lang, Itay, speaking of Christmas, ang boses niya ay nagbago, naging mas intimate, mas parang anak. Alam kong awkward itong banggitin, ngunit dahil nabanggit mo ang iyong financial recovery, iniisip ko kung maaari mo akong tulungan sa isang bagay. Ngumiti ako ng mapait. Itong business opportunity na ito. Time sensitive, alam mo na ang uri ng deal na makapagpapaayos sa akin sa buhay. Ngunit kailangan kong kumilos ng mabilis. 15 milyong piso ay sasakop sa aking entry stake. 15 milyong piso. Hindi isang loan request. Isang demand na balot sa oportunidad. Iyan ay malaking halaga, Nico. Alam ko. Ngunit Itay, hindi lang ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa pagtiyak sa kinabukasan ng pamilya, ang kinabukasan ng iyong mga apo. At sa totoo lang, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan natin, naisip ko na ito ay isang paraan upang, alam mo, magsimula muli. Ang manipulasyon ay nakamamangha sa tapang nito. Pamilya, mga apo, bagong simula, lahat ng mga pindutan, akala niya ay gagana sa lalaking dati ako. Sabihin mo pa sa akin ang tungkol sa oportunidad na ito, sabi ko, nagpasok ng sapat na interes upang panatilihin siyang nagsasalita. Nasa sektor ng tech ito, AI development. Sa totoo lang, revolusyonaryong bagay. Ang mga paunang investor ay nagpo-project ng returns na 500% sa loob ng 18 buwan. Ang parehong pitch na marahil ay ginamit niya sa kanyang mga nakaraang biktima. Iniisip ko kung nag-abala pa siya na baguhin ang mga numero. 500%. Mukhang napakaganda para maging totoo. Alam kong mukhang baliw, ngunit Itay, ganoon gumagana ang mga breakthrough technology. Naalala mo nang wala pa ang Bitcoin? Ang mga taong pumasok ng maaga ay nagkaroon ng kayamanan. Hinayaan kong nakabitin ang katahimikan sa pagitan namin na parang tunay akong nag-iisip. Sa totoo lang, namangha ako sa kung gaano niya ipinahayag ang kanyang sarili. Walang banggit ng pagbabayad sa akin. Walang pagkilala sa 20 taon ng katahimikan. Nakaabot lang ang kamay niya, nakataas ang palad, naghihintay. Kailangan kong pag-isipan ito, sabi ko sa wakas. Oo naman. Ngunit Itay, talagang mahalaga ang oras dito. Magsasara ang window pagkatapos ng Pasko, kaya kung gagawin mo ito, kailangan nating kumilos ng mabilis. Ang pagmamadali ay gawa-gawa lamang, syempre. Lumikha ng presyon. Tanggalin ang oras para sa pangalawang pag-iisip. Klasikong taktika ng con artist. Naiintindihan ko. Hayaan mo akong matulog dito. Iyan lang ang maaari kong hilingin. At Itay, salamat sa pag-iisip man lang. Ibig sabihin nito ang lahat sa akin. Ibinaba ko ang telepono at umupo sa aking silya. Pinagmamasdan ang sikat ng araw sa umaga na kumikinang sa aking notepad. Nahuli niya ang pain ng lubusan. Walang hinala. Walang tanong tungkol sa kung paano ko nabawi ang aking mga pagkalugi ng napakabilis. Puro, walang halong kasakiman. Kinuha ko ang aking panulat at isinulat ang isang salita. Kumpirmado. 20 taon ng katahimikan at ngayon gusto niya ng 15 milyong piso batay sa isang 5 minutong tawag sa telepono. Ang tapang ay halos kahanga-hanga sa pagiging walang hiya nito. Halos. Tiningnan ko ang aking relo. Nagsisimula pa lang ang araw ng negosyo at mayroon akong iba pang mga tawag na gagawin, iba pang mga piraso na kailangang ilagay sa lugar. Akala ni Nico ay niloloko niya ako, ngunit wala siyang ideya na nagsimula na ang laro. Sa pagkabit ng pain na iyon, bumaling ako sa mga kontak na aking pinagsama-sama sa pananaliksik kahapon. Ang mga investor na niloko ni Nico ay nararapat malaman kung saan napunta ang kanilang pera at kung saan nagtatago ang lalaking kumuha nito. Nagsimula ako sa venture capital firm muna. Inilipat ako ng receptionist sa isang Ginoong Davidson na tila pagod kahit 9:00 pa lang ng umaga. Tumatawag ka ba tungkol kay Nico Brooks? Ang kanyang boses ay tumalas. Ano ang koneksyon mo sa kanya? Ako ay isang taong naniniwala sa pananagutan, sabi ko ng maingat. Naiintindihan ko na mayroon siyang malaking utang sa inyong firm. Malaki ay isang pagmamaliit.
Pinag-uusapan natin ang sinasadyang panloloko, ngunit nawala na siya. Walang forwarding address, walang contact information. Naiinip ang aming mga abogado. Paano kung sabihin ko sa iyo na alam ko kung nasaan siya? Umungol ang silya ni Davidson habang siya ay yumuko. Nakikinig ako. Dito sa aming bayan, nagtatago siya doon sa loob ng maraming buwan, nakatira sa bahay ng kanyang ina habang nagpaplano ng kanyang susunod na scheme. Ibinigay ko ang address, numero ng telepono, at ebidensya mula sa social media na aking natipon. Ang excitement ni Davidson ay malinaw. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Sabihin na lang natin na mayroon akong personal na interes na makita ang katarungan. Pagkatapos ni Davidson, kinuntak ko ang 3 pribadong investor na pinangalanan ni Nico sa mga dokumento ng pagpaparehistro ng kanyang nabigong kumpanya. Ang kanilang mga reaksyon ay kapansin-pansin na magkatulad. Paunang pagdududa na sinundan ng halos hindi mapigilang galit nang magbigay ako ng patunay ng kanyang kinaroroonan. Ang maliit na tuso na yan, ungol ni Elena Mendoza, na nawala ng 2.5 milyong piso sa kanyang solar panel startup. Alam kong nagtatago siya sa kung saan. Sabi ng abogado ko, kailangan namin ng private investigator para hanapin siya. Tapos na ang investigasyon, sabi ko. Ipinapadala ko rin sa iyo ang ebidensya ng kanyang kasalukuyang pamumuhay, mga post sa social media na nagpapakita ng mamahaling pagbili, pagbisita sa restaurant, luxury item, habang nagkiklaim ng pagkalugi. Pagsapit ng tanghali, nakakontak ako ng 7 investor. Pagsapit ng 2:00, bumubuo na sila ng kolektibong kaso. Pagsapit ng 3:00, mayroon na silang conference call na naka-schedule sa kanilang mga legal team. Umupo ako sa aking home office, napapalibutan ng mga papel at screenshot. Nakikinig sa aking telepono na tumutunog sa mga update. Ang bawat tawag ay nagdulot ng higit na kasiyahan kaysa sa nakaraan. Ginoong Anonymous, sabi ni Davidson nang tumawag siyang muli. Hindi ko alam kung sino ka, ngunit ibinigay mo sa amin ang eksaktong kailangan namin. Naghain kami ng mga emergency motion upang i-freeze ang kanyang mga account at kumpiskahin ang anumang ari-arian na aming mahahanap. Gaano kabilis kayong kumilos? Pinag-uusapan natin ang ilang araw, hindi linggo. Ang Pasko ay maaaring maging napaka-interesante para kay Ginoong Brooks. Itinabi ko ang business card ni Davidson kasama ang iba pa, gumagawa ng isang maayos na tumpok ng mga kahihinatnan. Sa loob ng 20 taon, nabuhay si Nico nang hindi nahaharap sa pananagutan sa kanyang mga aksyon. Malapit na itong magbago, muling tumunog ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Elena Mendoza naman. Nakikipag-ugnayan ang aming mga abogado sa iba pa. Sisikaping namin siyang salakayin mula sa lahat ng panig ng sabay-sabay. Wala nang pagtatago, wala nang laro. Masaya ako na nakatulong ako. Isa pa, sabi niya. Kapag nahanap namin siya at mahahanap namin siya, gusto kitang pasalamatan ng maayos. Nagbigay ka sa amin ng pag-asa nang akala namin ay nawala na ang lahat. Ibinaba ko ang telepono at tinitigan ang mga kalye kung saan akala ng aking anak ay ligtas siya. Kung saan akala niya ay maaari niyang ipagpatuloy ang kanyang mga scheme ng walang kahihinatnan. Tumigil ang pagbagsak ng niyebe, iniwan ang mundo na malinaw at sariwa. Perpektong visibility para sa susunod na mangyayari. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-type ng isang email sa lokal na istasyon ng balita. Kung gustong maglaro ni Nico ng pera ng ibang tao, marahil ay oras na upang malaman ng mga tao kung anong uri ng kapitbahay ang mayroon sila. Sa pagbubuo ng mga alyansa, nagmaneho ako kinabukasan ng hapon upang tipunin ang huling piraso ng ebidensya na kailangan ko. Ang ospital ng San Jose ay nasa silangan ng aming bayan. Ang ladrilyo na harapan nito ay nababalutan ng niyebe at nagpark ako sa parking ng bisita na may pakiramdam ng layunin na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang mga automatikong pinto ay bumukas. Naglalabas ng pamilyar na amoy ng antiseptiko na laging nagpapaalala sa akin ng sarili kong operasyon sa puso ilang taon na ang nakakaraan. Ang isa na hindi binisita sa akin ni Nico. Naglakad ako sa lobby. Ang aking mga yapak ay umalingaw-ngaw sa pinakintab na sahig. Nakita ko si Ginoong Jocelyn Morales sa Medical Records Office
Isang babae na kilala ko mula pa sa aking mga araw sa accounting. Noong hawak ko ang mga libro para sa dental practice ng kanyang namayapang asawa, tumingala siya mula sa kanyang computer ng may gulat. Stanley Lito Brooks, ano ang nagdala sa iyo rito sa araw na ito? Kumusta, Jocelyn? Kailangan ko ng pabor at alam kong delikado itong teritoryo. Nagbago ang ekspresyon niya sa pagod. Anong uri ng pabor? Kinuha ko ang isang business card mula sa firm ni Davidson. Tumutulong ako sa isang investigasyon sa panloloko. May isang babae na nagkiklaim ng mga cancer treatment na hindi niya natanggap. Nangongolekta ng mga donasyon sa ilalim ng maling pretenses. Naaapektuhan ang mga buhay. Pinagmasdan ni Jocelyn ang card pagkatapos ay tumingin sa akin. Stanley Lito, alam mo, hindi ko lang basta. Melinda Brooks, ang aking ex-asawa. Ang mga salita ay tila mapait. Nagpapatakbo siya ng scam sa social media, nagkiklaim ng chemotherapy treatment na hindi kailanman nangyari. Ang mga mabubuting tao ay nagpapadala ng pera na hindi nila kayang ibigay dahil naniniwala sila na namamatay siya. May nagbago sa mga mata ni Jocelyn. Siya ay laging isang babae na pinahahalagahan ang katapatan kaysa sa burokrasya. Manatili ito sa pagitan natin, sabi niya ng mahina. Makalipas ang 20 minuto, umupo ako sa aking sasakyan, sinusuri ang mga printout, malinis na kasaysayan ng medikal na bumalik 5 taon, mga regular na check-up, paglilinis ng ngipin, isang maliit na sinus infection noong nakaraang tagsibol. Walang ni isang oncology appointment, walang chemotherapy, walang cancer diagnosis ng anumang uri. Ang fluorescent na ilaw ng ospital ay nagbigay ng matinding anino sa mga papel habang binabasa ko ang bawat detalye. Kinumpirma ng bawat pahina ang alam ko na ang buong kwento ng cancer ni Melinda ay gawa-gawa lamang. Bawat donasyon, bawat mensahe ng pakikiramay, bawat panalangin na ipinadala sa kanya ay nakabatay sa isang detalyadong kasinungalingan. Isinuksok ko ang mga record sa bulsa ng aking coat. Nararamdaman ang bigat nito laban sa aking dibdib na parang baluti. Ang pagmamaneho pa uwi sa tahimik na mga kalye ng aming bayan ay nagbigay sa akin ng oras upang iproseso ang aking natuklasan. Patuloy na bumabagsak ang niyebe, bumabalot sa mundo sa puti, nagpapaglinis at nagpapanibago ng lahat. Sa isang sandali, habang nakaupo sa isang pulang ilaw, nagtaka ako kung lumalabag ako sa mga etikal na linya. Ang mga ito ay pribadong medical records na nakuha sa pamamagitan ng personal na koneksyon sa halip na sa tamang channel. Ngunit pagkatapos ay naisip ko ang mga pamilya na nagpapadala ng mga 100 o 200 na hindi nila kayang ibigay. Naniniwala sila na tinutulungan nila ang isang namamatay na babae na lumaban para sa kanyang buhay. Naging berde ang ilaw at nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Minsan, ang katarungan ay nangangailangan ng kaunting pagdumi sa mga kamay. Pagbalik sa bahay, inilagay ko ang mga record sa aking folder, kasama ang impormasyon ng investor at mga kumpirmasyon ng kaso. Atlong magkakahiwalay na anggulo ng pag-atake, lahat ay maingat na inayos, lahat ay perpektong nakatiming. Sina Nico at Melinda ay gumugol ng 20 taon na naniniwala na mas matalino sila kaysa sa lahat ng nasa paligid nila. Bukas ay susubukan ang teorya na iyon. Tiningnan ko sa labas ng aking bintana sa kusina, kung saan ang mga ilaw ng Pasko ay kumikislap sa mga bintana ng kapitbahay. Pinayagan ko ang aking sarili na ngumiti. Ang panahon ng Kapaskuhan ay malapit ng maging napaka-interesante para sa pamilya Brooks. Muling tumunog ang telepono ng gabing iyon. Hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Alam na kaagad na si Nico o Melinda iyon na may isa pang apurahang kahilingan o gawa-gawang krisis, ngunit nauubos na ang kanilang oras para sa paggawa ng mga kahilingan. Pagkatapos ng bukas, magiging masyado silang abala sa pagharap sa mga kahihinatnan upang abalahin ang kanilang mahirap, nakalimutang ama. Nagbuhos ako ng kape at umupo upang suriin muli ang aking mga plano sa huling pagkakataon. Ilang oras na lang bago ang umaga ng Pasko, nagising ang Pasko na sariwa at malinaw, at inihanda ko ang aking sarili para sa magiging pinakakasyasyang holiday sa loob ng 20 taon.
Nagbihis ako ng maingat, hindi masyadong formal, hindi masyadong kaswal, at nagmaneho ako sa kabilang dulo ng bayan patungo sa address na naitext sa akin ni Nico. Ilang linggo na ang nakakaraan. Ang bahay ay nasa isang mas bagong development, lahat ay vinyl siding at magkakatulad na landscaping na may mga ilaw ng Pasko na hindi pantay na nakasabit sa balkonahe. Nakita ko ang mga hugis na gumagalaw sa likod ng mga bintana. Marahil si Melinda ay abala sa mga huling minutong paghahanda habang si Nico ay nagbibilang ng mga imahinasyong kita mula sa kanyang piksyon na oportunidad sa pamumuhunan. Tumunog ako ng doorbell. Inaayos ang aking mukha sa isang ekspresyon na sana ay mukhang kasiglahan ng lolo. Itay. Binuksan ni Nico ang pinto na nakabukas ang mga braso na parang lingguhan kaming naghahapunan sa loob ng maraming taon sa halip na katahimikan. Nakarating ka. Halika. Halika. Lumitaw si Melinda sa likod niya, mas payat kaysa sa aking naalala, ngunit may parehong kalkuladong tingin sa kanyang mga mata. Lito. Ay, napakasarap makita ka. Mukha kang mayaman. Pumasok ako sa kanilang mainit na sala. Napapansin ang mamahaling muebles na hindi masyadong magkatugma. Ang malaking telebisyon, ang mga designer bag na walang ingat na nakakalat sa mga silya. Lahat ay binili gamit ang pera ng ibang tao, walang duda. Salamat sa pag-imbita sa akin, sabi ko. Isinabit ang aking coat sa kanilang sabitan. Nagdala ako ng espesyal para mamaya, isang sorpresa para sa inyong dalawa. Agad na nagliwanag ang kanilang mga mata. Isang sorpresa. Inilapat ni Melinda ang kanyang mga kamay. Napakabuti. Umupo kami para maghapunan sa isang mesa na kayang pakainin ang 12, puno ng mga pagkain na mukhang kahanga-hanga, ngunit lasang mula sa grocery store deli. Si Nico ay naghiwa ng pabo ng may theatrical na kasanayan, habang si Melinda ay nagbuhos ng alak at sinabayan ako ng mga tanong tungkol sa aking paggaling mula sa mga pagkalugi sa cryptocurrency. Napakaswerte mo na nagawa mong makabangon, sabi niya, hindi masyadong nakatingin sa aking mga mata. Ang mga pagbabago sa merkado na ito ay napakahirap hulaan. Oo nga, totoo yan. Sumang-ayon ako, hinihiwa ang aking pabo sa eksaktong mga piraso. Ngunit natutunan kong maging mas maingat tungkol sa kung sino ang pinagkakatiwalaan ko sa payo sa pananalapi. Nagpaliwanag si Nico ng detalyadong tungkol sa kanyang oportunidad sa pamumuhunan sa AI, kumpleto sa mga inaasahang kita at pagmamadali sa oras. Tumango ako, nagtatanong ng mga tanong na nagpaparamdam na interesado ako habang pinagmamasdan ng kanilang mga mukha na lalong nagiging masigla sa bawat palatandaan ng aking kahandaan na mamuhunan. Ang katok ay dumating habang naghahain pa lang si Melinda ng dessert, matalim, autoritatibo, ang uri ng katok na nagpapahiwatig ng negosyo. Kumunot ang noo ni Nico, ibinaba ang kanyang tinidor. Hindi ako umaasa ng sino man. Lumakad siya sa pintuan, sumunod kami ni Melinda. Sa bintana nakita ko ang isang lalaki na nakaitim na coat na may hawak na sobre. Nico Brooks? Tanong ng lalaki nang buksan ang pinto. Opo, na-serve ka na. Ibinigay niya ang sobre at tumalikod upang umalis. Tinitigan ni Nico ang mga papel na wala ang kulay ng kanyang mukha habang nagbabasa. Hindi ito tama. Ano yan, mahal? Sumilip si Melinda sa kanyang balikat. Ito ay demanda. Maraming demanda. Nahanap ako ng mga investor. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuklat ang mga pahina ng mga legal na dokumento. Mga emergency asset freeze, mga kahilingan para sa restitution, mga aligasyon ng criminal fraud. Paano nila nalaman kung nasaan ako? Bahagyang pumutok ang kanyang boses. Pinanatili ko ang aking ekspresyon ng nag-aalalang lolo habang sa loob ay nilalasap ko ang bawat sandali ng kanyang pagkataranta. Ay hindi, sabi ni Melinda. Binabasa ang nakasulat sa ibabaw ng kanyang balikat. Lito, napakapangit ng timing na ito habang naghahapunan kami ng Pasko. Ang mga bagay na ito ay may paraan ng paghabol sa mga tao. Obserbasyon ko ng mahinahon. Naglalakad na si Nico ngayon, pinapagulo ang kanyang buhok. Kailangan kong tawagan ang aking abogado,
Hindi, kailangan kong umalis dito. Maaari nilang i-freeze ang lahat. Ang bahay, ang mga account, lahat. Magkano ang gusto nila? Tanong ni Melinda. 100 milyong piso kasama ang damages at interes. Mukhang masusuka siya. Bumaling sa akin si Melinda na may pamilyar na ekspresyon na naaalala ko mula sa aming kasal. Ang ekspresyon na lumalabas tuwing kailangan niya ng isang bagay na mahal. Lito, sabi niya ng maingat. Alam kong awkward ito, ngunit ang pamilya ni Nico ang ating anak at sa iyong kamakailang swerte, marahil ay matutulungan mo sa mga legal na bayarin hanggang sa maayos ito. Inabot niya ang kanyang telepono, marahil ay upang simulan ang pagkalkula kung gaano karami ang akala niyang makukuha sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Ang parehong pasensyosong ngiti na isinuot ko sa loob ng 20 taon ng manipulasyon at pagtatanggi. Sa totoo lang, Melinda, sa tingin ko ay magkakaroon ka ng mas malaking problema kaysa sa mga legal na bayarin sa lalong madaling panahon. Tumingala siya mula sa kanyang telepono, huminto sa pagdial. Anong ibig mong sabihin? Kilala ko ang isang espesyalista sa mga kaso ng panloloko, sabi niya. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng determinadong tono na naaalala ko mula sa aming kasal. Isang kaibigan sa Facebook, mahusay na abogado, humahawak ng mga ganitong uri ng sitwasyon sa lahat ng oras. Binuksan niya ang kanyang telepono at nag-navigate sa Facebook. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw ng may kasanayan. Pinagmamasdan ko ang kanyang mukha, alam ko kung ano ang darating, ngunit curious ako upang makita kung paano ito magaganap. Ang unang notification badge ay nagpakita ng 9x7 mensahe. Bahagyang tumaas ang kanyang kilay, ngunit hindi pa siya nag-aalala. Ang mga sikat na tao ay nakakakuha ng maraming mensahe, lalo na sa panahon ng holiday. Pagkatapos ay nagsimula siyang mag-scroll. Ano ba naman yan? Bulong niya. Namutla ang kanyang mukha habang nagbabasa. Nanginginig ang telepono sa kanyang mga kamay. Melinda, ano yan? Lumapit si Nico sa kanyang balikat. Nakalimutan ang mga papel ng demanda. Sinasabi nila na nagpanggap akong may cancer. Tingnan mo ang mga komento na ito. Manloloko, scammer, nakakasuklam, daan-daan sila. Uminom ako ng kape at pinanood ang nangyayari. Mas mabilis siyang nag-scroll, humihinga ng mababaw. May balita. Babae sa aming bayan, nabunyag sa Peking cancer scam. Paano nila? Sino ang... Hinablot ni Nico ang telepono at binasa ng malakas. Anonymous source provides medical records proving Melinda Brooks never received cancer treatment despite collecting thousands in donations for chemotherapy costs. Hindi ito maaaring mangyari, pumutok ang boses ni Melinda. May nag-hack sa aking medical records. Ito ay illegal. Totoo ba yan? Tanong ni Nico. Ang kanyang boses ay nakamamatay na tahimik. Siyempre, hindi totoo. Lumaban ako sa cancer. Alam mong lumalaban ako sa cancer. Ngunit kahit sinabi niya iyon, nakita ko ang pagdududa na unti-unting lumilitaw sa mga mata ni Nico. Maraming bagay siya, ngunit hindi siya bobo. Ang mga medical records ay masyadong detalyado, masyadong opisyal para gawa-gawa lamang. Diyos ko ma, Diyos ko. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Iimbestigahan nila ang lahat. Ang aking mga demanda, ang iyong mga donasyon, lahat ng ito. Umingay ang telepono ni Melinda sa isa pang notification, pagkatapos ay isa pa. Ang mga mensahe ay bumubuhos na ngayon. Mga dating donor na humihingi ng refund, mga reporter na humihingi ng interview, mga autoridad na nagtatanong, itigil mo na. Bulong niya nakatingin sa screen. Itigil mo na. Hindi ko kayang itigil, singhal ni Nico. Ginawa mo ito. Dinala mo ito sa atin. Wala akong ginawa. May nag-set up sa akin. Bumaling sila sa akin nang sabay-sabay na parang biglang naaalala na nandoon ako. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng pinaghalong desperasyon at pag-asa. Ang parehong ekspresyon na nakita ko ng maraming beses kapag kailangan nila ng isang bagay mula sa akin. Lito, sabi ni Melinda, ang kanyang boses ay naging matamis sa kabila ng gulat. Sabi mo may sorpresa ka para sa amin.
Pakiusap, sabihin mo na dinala mo ang pinag-usapan natin. Ang pera para sa investment ni Nico. Kailangan namin ngayon higit kailanman. Tumango si Nico ng sabik. Itay, alam kong mukha itong masama, ngunit maaari nating ayusin ito. Sa iyong tulong, maaari tayong kumuha ng pinakamahusay na abogado, ang pinakamahusay na public relations firm. Maaari nating mawala ang lahat ng ito. Tumayo ako ng dahan-dahan, inilapag ang aking tasa ng kape ng maingat. Sinundan ng kanilang mga mata ang bawat galaw ko, gutom at desperado. Sa totoo lang, Melinda, naibigay ko na ang iyong sorpresa. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang usok. Lumakad ako sa coat rack at isinuot ang aking jacket, dahan-dahan sa bawat pindutan. Anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Melinda ay matalim sa tumataas na gulat. Ang ibig kong sabihin ay eksakto ang sinabi ko. Naibigay ko na sa iyo ang nararapat sa iyo. Ngunit ang pera, nagsimula si Nico. Walang pera, hindi para sa inyo. Lumakad ako sa pinto. Ang kanilang mga naguguluhan na boses ay sumunod sa akin. Lito, hintay ka. Hindi ka maaaring umalis na lang. Kailangan nating pag-usapan ito. Ngunit iniikot ko na ang hawakan, lumalabas sa malamig na gabi. Sumara ang pinto sa likod ko ng mahina, pinutol ang kanilang mga pakiusap at protesta. Naglakad ako patungo sa aking sasakyan nang hindi lumilingon, bagaman nakikita ko ang mainit na liwanag ng bintana ng kanilang sala sa aking peripheral vision. Sa loob, marahil ay sinusubukan pa rin nilang iproseso ang nangyari. Naniniwala pa rin na maaari nilang manipulahin ang kanilang sarili palabas sa mga kahihinatnan. Maayos na umandar ang makina at umalis ako sa kurbada. Sa aking rear view mirror, nakita ko ang isang figura na lumitaw sa bintana. Marahil ay pinagmamasdan ako ni Nico na naglalaho sa dilim. 20 taon ng katahimikan, 20 taon ng pagtatanggi, 20 taon ng pagtrato sa akin na parang hindi ako umiiral. Ngayon, alam na nila kung ano ang pakiramdam niyan. Ang mga araw ay lumipas na naging mga linggo at ang mga ulat ay dumating sa pamamagitan ng malapit na network ng tsismis at tunay na pag-aalala. Ang kwento ay naging viral, gaya ng sinasabi sa mundo ng balita at kumalat ito ng malawakan. Si Jocelyn mula sa ospital ang unang tumawag. Lito, sana tama ang ginawa ko. Kinuntak ako ng mga autoridad tungkol sa mga record na iyon. Lumabas na mayroong anonymous na nagbigay ng tip sa kanila tungkol sa panloloko. Sigurado akong tama ang paghawak mo, sabi ko. Hinahalo ang asukal sa aking kape sa umaga. Nakuha ito ng lokal na balita. Pagkatapos ay ang mga pahayagan ng estado. Mayroong isang bagay tungkol dito na talagang pumukaw ng atensyon ng mga tao. Marahil ang katapangan ng pagpapanggap na may cancer para sa pera. Ang iba pang mga update ay dumating sa pamamagitan ng hindi inaasahang pagkikita sa grocery store. Mga kaswal na pag-uusap sa mga kapitbahay, mga piraso ng impormasyon na nagpinta ng larawan ng sistematikong pagbagsak. Ang mga laban ni Nico sa korte ay mabilis at malupit. Ang mga investor, armado ng ebidensya at pinasigla ng matuwid na galit, ay nagharap ng isang hindi matatalong kaso. Walang awa ang ipinakita ng hukom sa isang taong nagnakaw ng pondo sa pagreretiro at ipon sa kolehiyo upang pondohan ang isang pamumuhay ng kasinungalingan. Nawalan ng lahat, ulat ni Attorney Thomas Reyes, na ang law firm ang humawak ng ilan sa mga papeles. Bahay, kotse, bank accounts, kinailangan niyang bumalik sa kanyang ina kung maniniwala ka doon. Ngunit ang sitwasyon ni Melinda ay maaaring mas masahol pa. Ang panloloko sa cancer ay tumama sa publiko sa paraan na hindi kailanman kayang gawin ng mga scheme ng investor ni Nico. Maiintindihan ng mga tao ang masamang deal sa negosyo. Ngunit ang pagpapanggap na may terminal illness ay lumampas sa isang linya na hindi na mababalik. Ang kanyang Facebook page ay naging isang disyerto ng mga galit na komento at mga kahilingan para sa refund. Naglabas ang lokal na balita ng isang follow-up na kwento tungkol sa kung paano nagkasabay ang kanyang mga pekeng gamutan sa mga na-promote na milagrong lunas at hindi napatunayan na supplements. Iminungkahi na kumita siya mula sa pag-asa ng mga desperadong tao sa maraming paraan.
Posible ang mga kasong panloloko, sabi ni Ginang Carla mula sa aklatan, kung saan nagsimula akong magboluntaryo tuwing Martes ng umaga. Siniseryoso ito ng opisina ng taga-usig. Ngunit ang pinakakasyang update ay nagmula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Ang kartero, isang batang babae na nagangangalang Sara, na sumusubaybay sa kwento, ay dumaan sa aking bahay na may dalang package. Hindi niya maiwasang ibahagi ang nakita niya. Naghatid ako ng isang bungkos ng mga registered letter sa address na iyon kahapon. Sabi niya, tinutukoy ang bahay ni Nico. Mga legal na dokumento sa hitsura nito. Ang babaeng sumagot sa pinto, ang kanyang ina, sa tingin ko, ay mukhang tumanda ng 10 taon. Pinasalamatan ko siya at pumasok, nakakaramdam ng isang bagay na hindi ko naranasan sa loob ng mga dekada, ganap na kapayapaan. Ang sumunod na tagsibol ay isang paghahayag. Natuklasan ko na ang kalayaan mula sa pagkamuhi ay parang paggaling mula sa isang mahabang sakit. Bigla, nagkaroon muli ng kulay ang mundo. Kinuha ko ang aking unang tunay na bakasyon sa loob ng maraming taon. Nagmamaneho sa mga kabundukan, nananatili sa maliliit na bayan kung saan walang nakakaalam ng aking kwento. Sa isang probinsya, nakilala ko ang isang retiradong guro na nagngangalang Ging. Margie, na nagkwento sa akin tungkol sa kanyang volunteer work sa mga programa sa literasi. Pagbalik ko sa aming bayan, nag-sign up ako para tumulong sa mga matatanda na matutong magbasa. Masarap sa pakiramdam na bumuo ng isang bagay sa halip na basta sirain lang. Ang community center kung saan ako nagboboluntaryo ay puno ng mga taong naharap sa totoong hamon. Pagkawala ng trabaho, problema sa pamilya, issue sa kalusugan, at pinili nilang sumulong sa halip na umatsubos. Ang kanilang katatagan ay nagbigay ng perspektibo sa aking sariling mga pakikibaka. Mukha kang iba, obserbasyon ni Padre Miguel mula sa St. Mary's, kung saan nagsimula akong dumalo muli, mas magaan sa paanuman. Tama siya. Ang bigat na aking dinala sa loob ng 20 taon ay nawala. Nagbigay ito ng puwang para sa mga bagay na nakalimutan kong nagustuhan. Mga libro, mahabang lakad, mga pag-uusap sa mga taong pinahahalagahan ang katapatan kaysa sa kita. Nakatira pa rin ako sa parehong simpleng bahay, nagmamaneho pa rin ng parehong maaasahang Honda. Ngunit ngayon, ang mga bagay na ito ay tila mga pagpipilian sa halip na mga limitasyon. May sapat akong pera upang mamuhay saan man, gawin ang anuman. Ngunit natuklasan ko na ang kasiyahan ay nagmumula sa iba't ibang pinagmulan kaysa sa inaasahan ko. Isang gabi noong Mayo, habang nagpaplano ako ng isang biyahe upang bisitahin ang Banawe Rice Terraces, tumunog ang aking telepono. Ang caller ID ay nagpakita ng numero ni Nico, ngunit hinayaan ko itong pumunta sa voicemail. Nang maglaon, pinakinggan ko ang kanyang mensahe. Isang mahabang paghingi ng tawad na may halong banayad na kahilingan para sa tulong pinansyal. Binura ko ito nang walang pag-aalinlangan. Kinabukasan ng umaga, inimpake ko ang aking maleta at inilagay ang aking sasakyan ng mga mapa at travel guide. Maaaring maghintay ang Banawe Rice Terraces. Una, magmamaneho ako sa isang lugar kung saan narinig ko ang isang maliit na bayan na nangangailangan ng tulong sa pagpapatayo muli pagkatapos ng isang bagyo. Masarap sa pakiramdam na may pupuntahan, may tutulungan. Masarap sa pakiramdam na kailangan para sa tamang dahilan. Habang papalabas ako sa aking driveway, sumulyap ako ng isang beses sa bahay kung saan ginugol ko ang napakaraming taon na naghihintay ng tawag sa telepono na hindi kailanman dumating. Ngayon naiintindihan ko na naghihintay ako para sa maling bagay. Ang daan sa unahan ay walang laman at puno ng posibilidad. Pinindot ko ang accelerator at nagmaneho patungo sa anumang darating, iniiwan ang nakaraan kung saan ito nararapat. Sa rearview mirror, lumiliit sa bawat milya, ang kapayapaan na aking natagpuan pagkatapos ng mahabang panahon ng paghihinanakit ay parang bagong buhay. Hindi ko inakala na sa paglilingkod sa iba, sa pagtuturo ng pagbabasa o pagtulong sa mga nasalanta, ay makikita ko ang tunay na kaligayahan. Wala na ang galit sa aking puso. Si Nico at si Melinda, wala na sila sa aking isip.
Ang mahalaga ay ang ngayon at ang pagmamahal na aking ibinabahagi. Ang nakaraan ay naiwan na sa salamin. Ngayon, bukas na ang aking daan, puno ng pag-asa. Sana, kayo rin ay makahanap ng ganoong kapayapaan.